Hindi pwedeng lahat ginagamit ng gobyerno ang kanilang buong resources to protect the criminals among us. Only registers the fact na una, galit pa rin ang tao. Yung may mga nagsasabi kasi, wala na yan, na-actionan na ang official line ng administrasyon. Siya na nga nanguna sa anti-corruption bakit naman niya ililihis pa? Yung 56% na opposition, ang sense ko mas lalong magiging solid the moment may isa talagang leader na nagsabi na tama na, sobra na, no? Pangatlo, ang numerong yan, hindi totoo yung sinabi ng isang analyst na wala nang puwersa ang Duterte, na mahina ang Duterte, na nagunaw na yung baluarte ng support. Kasi kung titingnan mo yung Mindanao, consistent ang Mindanao has made any Duterte in national politics buoyant. So pag sinama mo pa si Cebu, mas lalong dumodoble yung lakas, no? Pag sa Luzon, nagulat nga ako dun sa NCR kasi ang behavior ng NCR, usually ayaw niyan sa Mindanao. Pero pag breakdown mo by area, yung NCR, medyo nagwakwa na rin. Kasi bakit? Sino ba ang nakaka-experience ng baha na matinding nakikita sa media? NCR yan. Yung baha sa Mindanao, hindi natin alam, nababalitaan natin. Pero pag uulan, makikita mo yung behavior ng mga botante sa NCR. Ay naku, babaha na naman, uwi na tayo. I mean, literal. At siguro yung part ng pagiging literal, yung napundar, nawawala, pero wala ang gobyerno tinutulungan sa kanila. Ang presidente nag-announce pa na pwede kayong umutang sa SSS, ganyan. Yun naman talagang right ng miyembro. Yun nga lang, maliit na bagay. Kasi kung yung lahat na pundar mo nawala sa baha, talagang babangon ka ulit. So, going back to your question, that number is increasing. And my sense is, it can be a number that can catapult anyone to something very near in 2028. And it can also be a number to not to defend, but to be really active in the sense of the issue on impeachment. Ang impeachment is yan numbers game. Alam naman po natin lahat yan. Kung may suporta ka ng mga politiko, makakaangat yan sa Senado. Kung may suporta ka sa Senado, magkakaroon ng hearing at yung conviction na andun. But at the same time, impeachment is not a judicial exercise. It is an exercise before the public opinion. So talagang ang mga tao nakikinig kasi yun yung pinaka-accountability measure mo na ngayon Kasi ayaw mo magsabi ng katotohanan, ayaw mong aminin na ikaw ang pumirma, ayaw mong aminin na ikaw ang nag-release. O anong gagawin natin? O edi, tingnan natin naman kung sakaling may pitch at ang nababalitaan yung dalawang leader natin patungo doon, tingnan natin yung accountability issue. Kasi yun na yung pinakamatinding husga ng politika. At the same time, since nilalaro sa public opinion ng tao, ang tao rin ang huhusga. Pag nakita ng mga politiko na sinusuportahan nila ang impeachment o sinusuportahan nila yung articles of impeachment, malaking bagay ho yun. Kaya crucial, may nagsabi nga na exciting daw itong Pebrero. Sa tingin ko yung excitement, tayong nasa 13th day pa lang ng Enero. Nagsimula tayo ng Enero na talagang year of the fiery horse. Talagang ang lundag ng kabayo gano'n na tayong lahat talagang tinitingnan ano ba ang gagawin. Kasi may nangako na may makukulong. Diba? Ginamit pa yung pananalita ng dating Pangulo na bilang na ang inyong Christmas. Ito ang sinabi, hindi makukulong kayo, hindi na masaya ang inyong Christmas.
I mean, it's a reiteration of what the previous president said in order to capture that base. Kaya nga ang sinasabi ko, huwag nyo lang tingnan ang approval at distrust, tingnan nyo yung sum total. Kasi pag tinignan mo yung sum total, lalo na doon sa mga tao sa Malacanang na nagbabasa ng survey, talagang hindi ko alam kung paano mo pababanguhin, patataasin ang resulta ng mga susunod na survey para sa Pangulo. So, bale, i-connect ko lang po yung mga figures na lumabas dun sa survey natin. Kasi sinasabi din nila, di ba, na parang tumaas daw yung tiwala ng tao. Bumaba yung tiwala ng tao sa Pangulo kasi nilabas niya yung corruption, right? Pero actually, it doesn't make sense, right? Kasi kung titingnan mo rin, based on the survey, ang mga tao sinasabi nila na dapat ang pinakamalaking issue, most important issue that the president should be focusing on is corruption and relationship to public trust. And public trust, based on the survey, is saying na mababa yung trust. In fact, bumabagsak. In other words, hindi kontento yung mga tao sa talagang nangyayari. At ito pa, I think it's very significant as well. Ang sinasabi ng survey na si PBBM daw, ang presidente natin, is involved. 48% of the respondents are saying involved siya. Alright? 48%. Tapos, Martin Romualdez, involved or benefited at 78%. Of course, Saldico, alam na natin yan. And then Sandro Marcos also came out, no? Part dun sa apat na mga involved doon na pinaniniwalaan ng mga tao. Magsimula nun sa ibaba, para paramdaman ni General Bronner na ang sentimento ng mga sundalo niya. Pero hindi ko sinasabing si General Bronner ay hindi professional soldier. He's a very good, very professional soldier. Kaya lang, nananatili rin siya sa kanyang paniwala na kailangan non-partisan. But non-partisanship does not mean if you withdraw your support for the president kasi kailangan niyang managot, ginagawa niya pa rin yung kanyang tungkulin. So, I think it's about time for all of us to make a stand against this. Against, hindi pwedeng lahat ginagamit ng gobyerno ang kanilang buong resources to protect the criminals among us. Alright. So, follow-up question ko lang po, para for clarification lang, di ba? Kasi lagi namin naririnig that you've sworn to actually protect the Constitution and also the people. And also in the context of the Articles of War, ano po ang limitations nun? Because some people understood that as, trying also protecting the commander-in-chief. Are there limitations to that? At which we say, pag nag-cross ng line na to, this is where I make a decision as a soldier. Yung Articles of War kasi tinignan ko Article 96 and 97. Article 96 is unbecoming of an officer and a gentleman. I don't think he was naging unbecoming, yung unbecoming ka for declaring your belief, your personal belief, which is guaranteed by the Constitution. I do not believe that they can dismiss him from the service on the ground of Article 96 or kahit 97 because wala naman siyang sinabing inimical to the interest. Hindi niya nga siniraan ng armed forces, hindi rin niya. Ang sinabi niya, I remain loyal to the Republic, I remain loyal to the armed forces of the Philippines. So walang Article 96, walang Article 97. I don't know kung saan bulsa ng Panginoon nila kukunin yung ididemanda nila kay Colonel Mungao para siya ay parusahan or i-discipline. No? Actually, he is in keeping with his oath, actually. Yun yung sa akin. No? Ginawa niya dahil siya ay tunay na sundalong Pilipino na true to his oath, true to his creed. Talagang yun din dapat ang maintindihan. Meron yung pulis at one time yung ordinary policeman na dinismiss nila for also withdrawing his support for the president. I think that has to be corrected as well. Alright. Thank you, Jen Verilio. Garcia. Also, Ma'am Penny, I'd like to ask you a question. Kasi di ba may mga panawagan ng mga tao na parang sa AFP particularly or sa mga sundalo natin na you protect us naman, you save us naman from this situation. Ano po sa palagay ninyo? Bakit gano'n ang panawagan ng tao? Because hindi nila nararamdaman talaga yung tatag at sigla ng paninindigan. Because even though na meron silang authority, they have the power, the more that
ang thinking ng mga medyo may maalam, tulad ko, hindi ko sinasabing maalam ako, ang thinking is parang nakabusal pa rin ang bibig even if they know a lot of things. Parang full of reservation because of, is it fear? Fear of, because higher ups is more powerful, or fear na mawalan sila ng trabaho, or fear na balikan sila. Maraming takot ang pumapasok sa kanilang isipan. And that's the reason why Filipino people, no, sa tulad namin, mga simpleng mamamayang Pilipino na lumalaban ng parehas sa araw-araw na buhay, unti-unting nabubuksan ng puso para bumukas ang isipan na magkaisa. Aanuhin mo ang talino at galing mo. Aanuhin mo na napakamaalam mo, pero hindi mo binubuksan ang bibig mo para isiwalat ng mas malinaw ang katotohanan ng kung ano talaga ang lagay ng ating bayan. Kaya, nakagapos, nakapiring, nakabusal. Ang karamihang maalam, matalino, na meron talagang pwedeng magawa. Pero sabi nga nila, ang pananahimik ay hindi dahilan ng ayaw ng gulo. Bagkus, ang pananahimik ay pwede nating tawaging nakikiisa sa mga pangyayaring hindi maganda para sa bayan. Kaya, hindi porke tahimik ka, hindi ka nag-welcome ng trouble. Because dito pa lang sa nangyayari sa bayan natin, sa bansa natin, for me, it's a big, big trouble. Bagsak na ang ekonomiya, wala nang halaga ang pera, maraming naghihirap, patuloy ang pagbaha. So ano yung sasabihin mo na maalam ka? Is it still effective? Is it still convincing? For me, no. Bakit? Mas maganda you walk the talk. Hindi yung salita ka ng salita pero wala namang gawa. Yung iba naman, hindi nagsasalita pero may kapasidad silang magsiwalat ng katotohanan para magkaroon ng magandang solusyon na pwede nating magawa sa ating bansa. Kahit nakagapos ang karamihan dahil sa takot, ang kanilang kamay, bibig, mata, sa katotohanan, pero kung mahal mo ang bayan